James for three. Alexis attacking. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Isang mapagpalang Sabado sa inyong mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FM K Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig, Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Greetings po sa ating mga kaagapay na madalas makinig sa atin, si Ben and Maricar Loriaga, Rose Marie Garmino, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Gregorio Junior Tan, Edwin Villesa, Nilo Divina, Lordan Molion, and Aaron Ray Gacho. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, ang ating guest ay isang chess coach. Minsan napupunta siya sa athletics. Pag tinatawag siya, ang puso niya rin ay nasa archery at nasa table tennis din. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas. Time out muna kapatid. Magbabalik ang Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Pusong kampyon. Siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdog na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampyon. Mga kaagapay, our guest is a chess coach, no? Hindi lang siya chess, but sometimes nagko-coach siya sa athletics dahil multi-talented. Let's all welcome Coach James Garabiles. Hi, Coach James. Hello. Hello, Coach Jojo. Coach James, no? Bakit ba napunta ka dito sa sport ng chess? Ito ba yung first sport mo? Actually, bilang isang public school teacher, at nasa MAPI department po ako, Music, Arts, PE, and Health. Required kami na mag-handle po ng sports. So, namimili kami ng gusto naming sports na coach. And it so happen na mayroong coach talaga ng chess sa amin sa Mangaldan National High School. Pero mayroon siyang training, mayroon siyang seminar. So, hindi siya pwedeng mag-coach during that event. And nag-volunteer po ako. Actually, parang hindi maganda kasi iba yung nag-train dun sa player. Tapos parang ako yung sumalo lang kasi nga by chance na walang mag-coach. Siyempre, required yun talaga. And yun, sinalo ko. Although marunong din ako mag-chess. And after that, ang magandang nangyari, nanalo yung aming player. Although binibigay ko din yung yung credit talaga doon sa totoong coach kasi parang sinalo ko lang talaga. So it so happened na marunong din ako mag-chess. Hindi naman masyadong magaling pero I see to it na motivated talaga yung player namin. Yan. Yun po, Coach Jojo. Yun ang start. Alam niyo, Coach James, no? Ako, nagche-chess din ako. Hindi ko masabing magaling ako. But I think the last time na I played na competitive, no? When I say kalaban ko ang daddy ko, kalaban ko yung lolo ko, siguro mga 30 years ago, no? More than 30 years. Siguro mga
Tama, mga 30 years ago, no? Naglaro ako ng chess. I think this was 3 weeks ago. Akala ko siguro dahil dati akong marunong. Ayoko naman sabihin magaling ako, no? Pero tingin ko naman kasi tinatalo ko na yung daddy ko at saka yung lolo ko. So feeling ko marunong na ako, no? Tapos nakalaban ko bata sa church namin, no? Tinalo ako ng bata. Siguro mga Grabe. 13 years old lang yata siya. Kasi, una, napakayabang ko siguro, no? Akala ko, porket marunong ako 35 years ago, sa isang upuan, babalik lahat sa akin yung kaalaman ko. Pero, hindi pala ganun kadali, no? Dahil ang chess, practice ang kailangan. Totoo ba na ang chess, kailangan mo ng laro ka ng laro and practice? Sa chess siguro parang gano'n kasi parang may mga play talaga na inaaral. Gano'n. So, kung maski bata talaga, kung masyado siyang masyado siyang maraming time na mag-aral ng mga moves, ng mga effective moves siguro, mas mas effective talaga sa kanya. Mas malaki yung chance na manalo siya. So parang tayo, marunong lang tayong maglaro pero hindi natin alam may mga technique talaga yan na malalim. May mga libro yan makakapal na libro yan Ako nga, hindi nga ako marunong magbasa minsan ng gano'n na. May mga nagche-chess pa nga sa mind lang sila nagpi-play di ba? May walang chessboard. Nakakita nga ako ng gano'n, naglalaro sila ng chess sa loob ng van habang papunta ako ng Baguio. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Pero possible pala yon na may ganun pala. Oo. Yan. Mahirap siya no? Kasi tinainan pa ako ng bata, no? Parang feeling ko, eto, nagkamali siya. Yung pala, because ang tagal ko hindi naglaro, tagal ko hindi nag-practice, yung pala sinet up niya ako, no? So, sinet up niya ako, patay. Di ba? Nakain niya yung mga pyesa na dapat, ayaw natin makain, no? Ikaw, mga kagapay, we also have a guest, si Coach Nes Duque, basketball siya, no? Tanong ko lang, Coach Nes, ikaw ba marunong din mag-chess? Yes. Dati nag-chess ako. Kaya lang, lately ayoko na kasi masakit sa ulo. Sa totoo lang, mas napapagod ako kaysa kung maglalaro ako ng tennis o ng basketball. Naturuan ako dati 3 moves, di ba? Kung alam niyo yung 3 moves, very basic. 3 moves lang Pero parang hanggang doon na lang ako. Hindi na lumalim, kumbaga. Do marunong mag-chess, marunong. And if there's one exciting moment na nakita ko na witness ko, nagpunta ko sa New York, doon sa may Times Square, ko Jojo, may mga nakaabang na mga tao doon, babayaran mo para laruin mo sila kung kaya mo silang talunin. So parang ganun yung hustle nila. Maganda actually, maraming nakapila para talunin yung chess master. So I think maybe pwedeng dalhin din dito sa Pilipinas yun. Alam mo, naalala ko dyan yung sa mga, hindi ko alam kung anong lugar to, nung bata ako, sa Cubao ba yun na may maglalagay ng chessboard, tapos may sign na checkmate in 3 moves, checkmate in 4 moves. Kung mamagawa mo yun, I think may premyo ka, no? Yung iba doon, mga hustler, no? Talagang ang habol nila makuha yung pera mo. But, Coach James, no? Malaking bagay na to go into chess. Kasi hindi naman lahat naglalaro ng basketball, volleyball, or swimming. And akala na iba, ang chess, dahil nakaupo ka lang, ang gumagalaw lang, pyesa, akala nila, hindi kailangan ng matinding training. Anong klaseng training ba ang kailangan for a chess players to excel? Siguro practice lang po talaga, Coach Jojo, kasi especially sa mga combination ng mga moves. Yung opening mo pa lang, alam na nila kung paano kanila tatargetin doon So may mga talaga yan, may science din yan paano nila inaaral yan. Yan, opo. Coach Jojo, ganyan ang sa tingin ko sa chess, more on practice din talaga.
Tapos Oo. kailangan wala siyang stress na iniisip. Para nakafocus talaga siya sa game. Kasi kung minsan maraming problema sa bahay, personal na problema, actually nakaka-apekto rin po 'yun. O especially kung sa mga estudyante, medyo maraming mga problema sa school. O minsan yung mga pamilya, medyo minamaliit siya. For example, may tatay siyang sobrang galing talaga sa chess, tapos medyo kulang siya ng encouragement from the tatay. Parang minamaliit pa siya, di mo pa kaya yan. Mahina ka pa. Ganun eh. Hindi ko minsan nagiging positive yun na magiging parang challenge sa kanya. Pero kung minsan nadi-discourage mas lalo yung bata. So doon papasok yung coach. Pag medyo discourage siya sa family niya, yun yung pupunuan ng coach. Paano niya i-motivate yung bata. Yan. Kung minsan hirap din sa buhay, walang pamasahe, walang pangkain, pang merienda, especially sa public school. Yan. Makakatulong din ang coach kahit konting snacks, mga mga pamasahe, mga ganyan. Malaking bagay na yan, especially sa public school. Opo, yan po yung mga challenges din sa Coach Jojo. Alam mo, when it comes to motivating players, no, binanggit mo na sometimes sinasabihan mo sila para lang maengganyo sila na lumaban. Pero binanggit mo nga, minsan nagba-backfire siya dahil instead na ma-motivate yung player na magpursige na lumaban, parang biglang nag-crumble, biglang bumagsak, no? Parang that player did not take it as a challenge, but took it as death words, no? Si Coach Ness, being a 3D coach, paano ba? Di ba kasi may mga players naman na pag sinabihan mo, parang hindi mo ba kaya yan? Dapat labanan mo. Yung iba, others would rise to the occasion, to the challenge, then go. Sige, gusto ko ng ganyan. Gusto ko yung bakbakan. Pero yung iba, tumutupi. Ano ba talaga paano ang balanse dyan, Coach Ness? Iba na rin talaga ngayon, Coach Jojo, yung generation eh. Alam mo, before, yung mga sa atin, in a way, parang kaya din natin kung china-challenge tayo, mas nag-rise tayo. Pero with it also comes yung mga, yung mga cons, yung mga negative na yung relationship niya magkakaroon talaga ng strain. And, yung bata, extrinsic ang kanyang magiging motivation at sa kanyang magiging mindset. So, as coaches, actually more of yung confidence o yung kumpiyansa ang dapat na binibuild natin at sinusustain natin sa kanila. And you can easily do that by, number one, reminding them of yung mga past successes nila sa buhay, di ba? In sport and out of it. Para pag naalala na, oo nga, dati pala, nanalo ako ng ganito. Dati, nung bata ako, ganito, ganyan. And so, kung gawa ko yung dati, kaya ko rin gawin to ngayon. Diba? Yung mga ganun. So, ang tendency ka natin mga coaches, I'm guilty of it also before, is that imbis na i-encourage natin, mas lalo natin dina-down, thinking na china-challenge natin sila. Diba? May mga magulang ako na narinig, hindi, kaya ginaganyan ko lang para talagang magpursige. Pero, it might have worked before for them, pero sa mga bata ngayon, hindi na kasi madaling na rin sila ma-discourage. And totoo lang, sumobra na rin tayo. Parang sobra na rin. Wala na rin preno. Talagang grabe na rin yung pag-down ng mga magulang sa mga anak nila. And it may seem like it is okay in the surface, pero deep inside, yung bata, nagkakaroon na ng emotions na hindi maganda. Alam mo, Coach Ness, tama yung binanggit mo, na panahon natin. Pinanganak ako during the 60s, In fact, kaka-senior citizen ko lang, Kaya, na ako, tawag na to triple citizenship, Meron tayong Filipino, may senior, at saka meron tayong citizenship in heaven. So, nasa Bible yan. di ba? And, nung panahon natin, pag sinabihan ka, wala kang choice kung hindi laban. Pero ngayon, ang mga bata, iba ang kanilang timpla, iba na sila mag-isip, iba yung Gen Z, iba yung millennial. And gusto ko itanong kay Coach James, being also a high school teacher, besides being a coach, ano ba ang problema ngayon ng kabataan
Problema ng kabataan, masyado silang maramdamin, madaling magtampo. Hindi sila masyadong natatanggap yung mga mabibigat na salita. Madali silang ma-discourage. Parang madali kasi Anong tingin mo kung bakit? alam na lang, mamasyal na lang ako sa mall. Chat ko na lang yung mga kagrupo ko sa group chat. Magbulakbol na lang kami. Whereas dati, walang mga options kasing ganun eh. So, mapipilitan ka talaga. Pag pinilit ka ng tatay mo, wala kang option. Gagawin mo talaga yun. Ngayon, marami ka ng marami ng papasyalan, marami ng may motor, marami ng marunong nang gumala, mag-isa. So, especially ngayong panahon ngayon, mga rebelde na mostly mga kabataan. Marami silang options talaga na kumbaga outlet nila. Hindi na lang sports. Hindi katulad dati na pag sports ka talaga, magaling ka sa sports na ito or yan, tututukan mo talaga magpapakadalubhasa ka sa mga na yan sa sports na pinili mo Ngayon kasi masyado nang maraming pinagpipilian yung mga bata. Yan, maraming social media, kung minsan mas gusto pa nilang sumayaw sa TikTok kaysa mag-sports. Kumikita pa sila diyan. 'Di ba? Mag-post, maggumawa ng viral videos, mga kalokohan, 'di ba? Yan yung mga kalaban ng sports ngayon sa totoo lang. Maraming kaagaw yung atensyon ng mga bata. Yan po. Yung Binanggit mo ang yung nakikita kong dahilan po ngayon. Binanggit mo estudyante, no? Pero sa players mo, tingin mo sa mga players mo, ano ang nagiging distraction sa kanila? Distraction, parang ganoon pa rin po kasi mga estudyante pa rin sila and yung generation ngayon hindi talaga sila nakaka-focus sa isang sports or sa isang yung ginagawa nila. Masyadong yung attention span ng mga bata ngayon, especially dahil nga sa cellphone. Yung mga players pag may mga training, may mga huddle ganyan sa mga coaches, masyado siya dapat binagbabawal ang cellphone talaga Kasi kung minsan biglang mapapalingon sa cellphone, may tumatawag, may nagchat-chat, group chat, ay talagang wala talagang mangyayari sa mga players natin kung ganyan. If I may add, Coach Sige Jojo, ako yung sa mga players na ni-engage natin ngayon, alam mo, ang talagang number one na problema, yung puyat Kasi they sleep late because of yung phones nga talaga, yung cellphones, gano'n And so, lahat tayo, addicted na doon. Kaya we have to talagang really teach them on how they can discipline themselves in terms of, turning off their phone or talagang really getting enough sleep just for them to have focus. And yung sport na meron nila o yung pag-aaral nila, di ba? And everything else in between. Yeah. I think it's because of hindi siya cellphone, no? Smartphone. Kasi kung yung cellphone lang na dial lang at saka text. Tama. It's the smartphone di ba? Nagkaroon ng television Naisip mo ba, Coach James, naisip mo ba, Coach Ness, na 20 years ago, maisip mo ba na ang telepono may television na? Di ba? Sa panaginip lang yan di ba? Noong 1990s, hindi natin naisip yun. But kaso ito na nga yung number one na kalaban, no? And napupuyat ang mga players dahil instead na matulog, titingin, yung tingin lang, yung isang glance na yon, may pangalawang glance hanggang mamaya nakababad na. By the time na mapansin nila, ang dami ng oras ang lumipas. Sabi nga ni Coach Ness, puyat-puyat. Coach James, no? Chess being a mental game. Hindi pwedeng napupuyat ang players. Ano ba ang mga rules na ano ba yung mga sinasabi mo sa mga players mo dito sa Mangaldan, no? Mangaldan High School sa Pangasinan. National High School. Ano ang binabanggit mo, mga rules mo so that mawala sa kanila yung bad habit or bisyo kasi naging bisyo yung cellphone. Ano yung mga rules mo? Mga rules dyan parang imo-motivate talaga sila na ano bang mapapalanin nyo dyan sa cellphone. Ano ba talagang ano bang matututunan nyo dyan? Ano ba worth it ba yung oras mo dyan?
Pag nagbo-browse ka, anong nadadagdag sa'yo, parang gano'n na wisdom or ano. So, mas maganda siguro, mag-aral ka na lang ng yung mga strategy, yung mga paano mo mamamate yung kalaban mo talaga, checkmate nang mabilis. Mag-aral ka na lang. So mostly more on motivation talaga. And napakahirap i-motivate ng bata kung wala talaga siyang hilig. Importante din talaga may hilig talaga siya sa sports na pinili niya. And sa aking observation, parang most of the time it runs in the family. Parang kung magaling yung tatay, magaling yung kapatid, ate, ganyan. Tinuturuan din nila yung mga kapatid nila na mas bata. So, parang discipleship ba? Parang ganun. Pag nakikita nila yung ate nila, kuya nila, nagche-chess, gusto ko rin yan ate, gusto ko rin yan kuya, paano ba yan? So, nagkakaroon sila ng hilig na maglaro. Yun po, ganun po, Coach Jojo. Kaya, yung hilig nila mismo siguro, yun yung passion nila. Yun yung tatalunin niya yung desire nila na mag-cellphone, parang gano'n. Yan, and yun nga, discipleship ang kailangan, hindi lang sa coach talaga, malaki din yung role ng family na sa napapansin po natin. Ganun po, Coach Jojo. Alam mo, kailangan ng mga bata is yung mga magulang nakafocus, no? Nakafocus kung paano gagaling yung kanilang anak. Di ba? Ano yung mga pwedeng gawin? For example, no, kami ng wife ko, ang aming daughter ay into wushu. So, kami mismo, Ana, may training schedule ka ba? Meron ka bang core exercise on this day? Kunyari, Tuesday, Thursday, may core exercise ka ba? Tapos, sa Monday, Wednesday, Friday, or Saturday, o doon ka ba nagpa-practice ng iyong mga tawag nito, yung routine, no? Tai Chi siya. So, Tai Chi, akala mo, madali, mabagal. Mahirap yung mabagal. Mas gusto mo pa yung karate na mabilis yung mabagal na may power, no? So, ang goal talaga dito ng magulang is to help yung kanyang son or daughter to become the best athlete by helping them have a schedule, no? Have a schedule. Opo. Habit, yung ma-develop yung habit talaga. Kasi kung kukumputin natin, kung kikwintahin natin yung time na in-spend ng bata sa school o sa training with the coach, konting-konti lang yun na oras compared dun sa time na kasama nila yung pamilya nila. So, malaking factor talaga yun. At yun nga, yung passion sana ma-develop talaga sa bata. Yan, habang maaga pa. Kasi mostly, ang mga players naman talaga nag-uumpisa sa elementary yan . Di ba? Diyan tumitingin ng players yung mga sa mga high school. Iniispatan na yan . Especially sa athletics. Bihira yung mga school na may may mga equipment. Yan. So, pag may mga naispatan na sila sa elementary, yan, tinututukan na yan. Lalo na pag may mga table tennis, chess, mga ganyan, athletics, inaalagaan na yan, basketball, hanggang mag-high school, hanggang mag-college. So yan, so elementary talaga. Hindi natin pwedeng i-disregard yan kasi karamihan ng mga players talaga ng high school, nag-umpisa talaga ng elementary yan. Yan. Kailangan may parang may grassroots program, no? Makita mo na yung development ng bata. Coach James, chess lang ba ang kino-coacha nyo or meron kang other sports na minsan binubunot ka mag-coach ka dito? Opo, na-try ko mag-coach ng athletics. Nag-training din po ako ng athletics. And nag-training din ako ng archery. Although bumili ako ng equipment ko sa archery pero walang mga estudyante namin na naka-afford ng bumili ng especially yung target bat. Wala rin kaming target bat. Gumawa ako ng improvised. Pero nung ginamit namin sa division meet, nawasak. Ayan. Ano ba bang mga na-try ko? Table tennis. Yan. So, yan po yung binanggit mo 4. Chess, table tennis, archery, at saka athletics, no? Ano yung memory mo na maganda na hindi mo makalimutan? Either it's a victory or something na
Basta magandang happening na nangyari, magandang storya, pang pelikula. Meron ka bang naaalala? Yung ano po, yung sa chess. Kasi nanalo kami noon eh. Nanalo kami sa congressional meet. At saka ano ang nangyari, yun nga, sinalo ko lang yung player. Hindi available yung actually yung coach noon magaling. Si Sir Macdo Castillo. Yan, actually player din siya, champion nga actually yun eh na coach. And then nung sinalo ko, nanalo kami. So parang ako yung naging winning coach. Although hindi talaga ako yung nag-coach. Hindi ko makakalimutan yun. Kasi parang kung sa part ni Sir Macdo, yung talagang coach, parang inagawan ko siya ng winning eh. Pero sabi ko naman sa kanya, sorry, pero wala kasing no choice eh. Kasi kung hindi ko rin saluhin yon, hindi makakalaro yung player niya. Yan. So, ang ginawa ko na lang, yung player na yon, yung player namin na yon, na nanalo, medyo hirap din sa pamasahe yata yun, ano. Ang ginawa ko, kasi marami akong coins. Nung nanalo siya, mayroon siyang certificate na binigay. Pero binigyan ko siya ng isang supot na tig 5 peso coin na worth 500 pesos. So, nung nagpa-picture kami, actually may picture ako diyan, sinearch ko kanina sa sa Google, sa Facebook. Nakahawak yung 500 pesos na 500 peso coin na naka-plastic siya, na transparent. So, isa yun sa tuwang-tuwa siya. Sabi ng mga coaches na iba, ang galing mo namang mag-motivate, may motivation ka palang ganyan, sabi sa akin. Kaya pala nanalo yung player mo. So actually, yun nga, sabi ni Coach Nanoy, extrinsic, isa yun sa extrinsic motivation. Although sinabi ko talaga yun sa kanila, pag manalo kayo, meron kayong cash prize sa akin. Yan, kasi businessman din ako, kaya marami akong coins. Ang business ko kasi copy center, Xerox copy center, printing. So marami kaming coins. So, yun ang pre-premium ko talaga yun sa mga player. Wala akong ibang extrinsic eh. Di ba? So siguro cash para sa mga bata. Ano Coach Jojo, kasi nasa public school setting. And you know how it is sa public school, talagang yung basics, kulang na kulang. And so what Yes. was that he provided those. Yes. And, wala eh, kasi kung wala kang basic, di ba? Paano ka makaka-focus? Di ba? Paano ka makapaglaro pag gutom ka? Or wala kang tulog, or wala kang ring equipment, o kung ano yung mga kailangan mo para lang malabas yung best mo. So, yun yung parang, I think, big contribution na ginawa rin ni James sa bata. And napaka-importante rin yun talaga. Dalawang sa pagkaalam ko, number one, kasi mahal mo yung mga bata, you want to coach them. Kasi sabi mo nga, hindi sila makakapaglaro kung walang coach. Kasi yung coach umalis or may training or may seminar. So you have to step in. Pangalawa, hindi naman dahil ang motivation natin ay extrinsic na, kasi hindi ka naman ipapanalo ng isang bata kung walang laman yung ulo, no? kung wala siyang Magaling na walang talaga. skill or talent, hindi talaga siya mananalo kahit lapagan mo ng pera dyan, hindi mananalo yan. But it is a wonderful added Correct. So, pagmamahal mo, isipin mo kasi pag sinabing Added bonus lang talaga yon. Oo, pag sinabing public school, Yes. Oo. ang mga bata dyan minsan maglalakad papunta from bahay, papunta sa eskwelahan, tapos maglalakad. Diba? Hindi ito nabiyayaan na as compared to the private schools, no? So, yung points na worth 500, malaking bagay yon. Mahaba ang pupuntahan nun sa bata. Yes, opo. Actually yung mga ibang mga players to nung nakita nila yon sa ibang school, parang may inggit sila eh. Kasi although parang mas mataas pa yung nila, mas taas yung winnings nila, yung nila, nakuha nilang award. Parang may inggit kasi parang gusto nila yung may 500 eh. At pati na yung mga coaches, ang nakita ko, yun nga, yung bang ginawa nila lahat, although magagaling talaga sila, pero yung part na yon na parang hindi nila nagawa during that moment, na parang gusto din nilang gawin sa mga susunod. Parang gusto rin namin gayahin yan
Kasi yung 500 pesos medyo ano lang naman, maliit lang naman yan para sa atin. Pero sa bata talaga, malaking bagay yan. Mm, Malaking bagay. mm. Mm. Hindi naman siya maliit. Pero Malaking yun bagay nga, yun. tama. Kailangan, magaling din talaga siya. Oo. Oo. Opo. 500. Hindi, ayoko naman sabihin na maliit. Malaking bagay yun. Pero sa bata, Ah, malaking bagay yun, di ba? sa bata. Lalo na Nes sa mga provincial schools, no? And tingin mo, Nes, no? Mm. Ano kaya ang pwedeng gawin ng isang coach para lalong gumaling ang mga players? Tingin mo, ano ba ang paano ang balanse? Skills plus talent plus ano pa kaya ang pwedeng gawin para ang isang player ay lalong gumaling? Yun na, doon na talaga pumapasok yung coach because yung kids, yung players, they can't take themselves or they can't go to the place they want to. And that's why they need a coach to take them there. And dyan na pumapasok, coach, yung kumpiyansa, yung disiplina, yung motivation, how they can use your emotion to your advantage, 'di ba? Yung goals din na isi-set ninyo sa simula pa lang yung expectations. Ultimately, at the end of the day, ang pinakamaganda yung maramdaman nung bata na safe siya sa coach niya, na he is loved, he is valued, regardless kung ano yung maging resulta, importante siyang tao para dun sa coach, 'di ba? And that takes off yung pressure sa kanila. And really, sa totoo lang, sa public school setting, tulad ng ginagawa ni Coach James, alam mo, yung 500 pesos, I truly believe, it's not because dahil bibilihin nila ng, ng kung ano-ano mang, uh, tawag yun, laruan or hilig nila. I think it really just truly addresses yung basic nila na may pamasahe na sila for 1 month. Di ba? May pagkain na sila, pupunta sila sa eskwelahan. Ganun sa public school setting talaga. Alam mo, as a coach, talagang lalabas talaga yung pera yung sarili mong pera kasama yun eh. If you accept a coaching job, part of it is really spending your own money and reality yun. And that's okay. That's okay. So as long as nakakatulong ka sa mga bata, may balik din yun. At mamahalin ka rin nila talaga. Alam mo sa Biblia, no? Sabi ng salita ng Diyos God loves a cheerful giver. Those who would refresh others, He Himself will be refreshed. The earth is the Lord's and everything in it, no? So we are just stewards, no, kung ano yung binigay. Hindi tayo owner nun. Ang may pag-aari nun ay yung Panginoon, in-entrust sa atin yon, yung money, resources, kung paano natin palalaguin or how we can be a blessing to others, no? And Coach James, you have blessed that kid tremendously, no? Kasi sabi nga ni Coach Ness, meron na siyang pamasahe, meron na siyang baon, no? Maybe hanggang 1 month, baka talagang tipirin niya yun para meron lang siyang makain kahit sabihin mong candy. And Coach James, no, because of what you did, ano ang tingin mong ang role ng isang coach? Ang isang role ng isang coach, siguro yun nga po ay magbigay ng pangarap sa bata. Especially sa sports nga. Hindi lang naman sila nakikikompete dahil gusto nilang makikompete, hindi sila dahil gusto lang nilang hilig nilang makikompete, hindi nakikikompete sila para manalo talaga. And yun yung isang motivation nila na proceed sila sa municipal meet, congressional meet, division meet, regional, tapos sa palarong pambansa, ASEAN Games, SEA Games, and then Olympics siguro if God would permit. So, bigyan sila ng pangarap in a way na yung hindi naman sila madi-disappoint pag nag-fail sila. Kasi nga, yun nga, kung mabanggit ko na lang yung aking favorite verse, Ecclesiastes 7 verse 8. Sabi doon, better is the end of a thing than the beginning thereof. So, sa beginning,
kuminsan masyadong bongga yung beginning natin eh. Na, gusto ko matutong mag-chess, gusto ko matutong, bibiling ko lahat ng mga accessories, lahat. Pero ang ending naman, hindi naman siya nag-compete, hindi naman niya tinutukan talaga yung sports na yon. So bumili lang siya ng mga equipment or mga gadget, ano man dyan. So better is the end of a thing than the beginning thereof. So every year, yung coach, he must see to it na yung bata may improvement talaga, na nag-i-improve siya every year or every month. May mga small accomplishments siya na sineselebrate ng coach with the player, parang ganon. Para continuous yung motivation, continuous yung progress. And kung may failures man, tuloy-tuloy pa rin na minomotivate siya. Especially kung mayroon nga siyang pangarap. Pero kung wala kasing pangarap yung bata, ang hirap i-motivate pag walang pangarap. So, number one na role ng coach, magbigay ng pangarap. Kasi minsan ang mga bata hindi nila alam kung anong pangarap nila. Hindi nila alam yun. Kailangan nila ng coach. At para magbigay sa kanila ng goal setting, may long-term goal, may short-term goal. Ng trabaho ng coach na alam ko based on my experience. Yan po, Coach Jojo. Gusto ko yun no? Yung binanggit mo na mabigyan Mm. ng pangarap Mm. or kasi yung mga players, mga kabataan, minsan hindi nila alam kung ano yung gusto nila, no? So, bibigyan mo siya ng direction. Hindi nila But alam. Mm. bigyan ng pangarap. Napakaganda, no? Kasi akala nila siguro because they are in kung ano yung kondisyon nila sa buhay, na wala na silang pag-asa. No. Ang goal ng isang coach ay malampasan kung ano yung kanyang potential, no? Kasi baka mamaya ang potential niya pwede kang mag-college within your local city. Pag nabigyan mo na pangarap, sabihin ng bata na hindi, pwede rin ako mag-college doon sa mas malaking syudad outside the city, no? So, ang importante doon is mamulat yung mata. And Coach Ness, marami bang players ngayon na namumulat yung mata o masyadong short-sighted? Ang nakikita lang nila ay syudad nila. Hindi nila nakikita yung next level meet, regional, hanggang mamaya mas malaki. Anong tingin mo dyan? Marami. Yeah, I actually truly agree na parang short-sighted lang talaga ang mga bata. And that's where really the coach steps in. And yung di ba? Na yung aabutin nila is walang limit eh. Kumbaga, they just put their mind and heart into it. Kayang-kaya talaga. And yung iba nga parang R1AA lang ang goal. Pero ang truth nun is, the ultimate goal is to go to palarong pambansa. Di ba? R1AA was just a step to it. And so, yung iba parang participation lang, okay na. There's time to say it. Parang experience sa kanila eh. Napakagandang experience. And yet, boy, stop there, di ba? Kung talaga mong bata ka pa, may potential ka, may talent ka, and yung passion talaga nandun sa iyo. Then go big. Di ba? Go big or go home. Sabi nila. So, ako talaga, Coach Joe, gusto ko rin yung sinabi ni Coach James, yung trabaho talaga natin, magbigay ng pangarap. Kasi marami na rin akong ginaguide sa mga players na pag nag-college sila, hindi nila alam yung kurso nila, makikisabay lang sila sa uso. Pero pag tinanong siya, ano ba talagang gusto mo sa dulo? Hindi na talaga nila alam. Wala, even yung mga parents nila, hindi rin nila alam kung ano na talaga ang meron ngayon para sa mga bata. And so, dyan talaga tayo pumapasok, not just as coaches, but as teachers. And not just as teachers, but also as parents na din. Di ba? Parang second parent na rin. Yan ang talagang trabaho ng coach, whether we like it or not. Itong mga bata ito, yan ang makikita nila sa'yo. Mabigyan mo sila ng ng direction, no? I remember my daughter, no? Kilala ni Coach Ness yung daughter ko, no? Noong 2023, naglaro siya sa Batang Pinoy, no? For Baguio sa Wushu. Hindi siya bata pa, bubot na bubot, 2 years pa lang sa sport na Wushu. So sabi niya sa akin, Daddy, ayoko naman na kung magbabatang Pinoy ulit ako
Ayoko na nanunood lang ako na wala akong medal. Sabi ko, sige, di ikaw, ano ba ang gusto mo, no? Ang maganda naman sa batang ito is siya mismo may drive, no? I think lahat ng mga bata may drive. Ang problema lang, sino yung tutulak para yung drive, maging hyperdrive. Talagang makita niya na at lumawak yung kanyang pagtingin, no? So yung daughter ko, umabot siya ng batang Pinoy, nag-bronze. So kami nga ng wife ko halos maluha-luha kasi never naman namin na-imagine na yung anak namin magbo-bronze. In fact, silver na siya, na-injure lang siya. So, but God allowed it and sabi namin sa kanya, it's part of growing up. And paano mo lalabanan na coming from an injury, bumangon? So I think, number one, blessing na may mga batang ganun, no? Na meron silang dream and then tutulungan ng coach ma-achieve yung dream. Pero paano yung mga batang walang ka-dream? Dahil siguro hindi nag-guide ng magulang Problema, no? and ang coach. The role of a coach is so big na kailangan para ka ng magulang. In fact, mas maraming time na nagsuspend yung atleta sa coach kaysa sa magulang, no? So, tingin mo, coach, pag yung bata ay walang direksyon or feeling niya, okay na ako dito, mediocre. Paano papasok ang role ng coach doon? Ano ang kailangan niyang gawin? Yung mga medyo magbago tayo ng topic ng konti, yung papunta tayo sa bullying kasi yan problema din ng school yan eh. Yung problema namin mga bully, may mga magaling manuntog, tapos mga suntukan. Kaya sabi ko minsan sa kanila, pwedeng magsuntukan naman eh, basta wala lang magsusumbong. Pero wag nating sabihing suntukan yan, ang sabihin natin boxing. Kasi malay natin, ma-discover natin yung talent niya sa boxing, pero ginagamit niya sa bullying. Malay niyo, maging Manny Pacquiao kayo, yayaman kayo. Di ba? Na-discover niyo dito sa school, magaling ka palang manuntok. So parang medyo may pagka-sarcasm, pero parang nasa talent ng coach yan eh, na tumingin dun sa bata, beyond dun sa kanyang pinapakitang mga ginagawa niya sa sarili niya. Dapat nakikita natin kung saan talaga siya magaling. Especially kung magaling sumayaw yan, may dance sport naman tayo. Kung, di ba, may mga magaling tumalon, may long jump, o ano man dyan, tumatalon ng building siguro na bata. Turuan natin kung ano, mga klaseng sport na. Kasi ang sports kasi, specific muscle yan eh, na dinidevelop. Kung ano yung muscle nilang medyo makati, medyo malakas ang binti niya, flexible siya, pwede siya sa ano ba yung mga flexibility, yung mga kalimutan ba yung coach na So ano ba yung I agree with what Coach James said eh. Dapat yun nga eh. As a coach, you have to know yung strength. yun, For example, strength, namang yeah. meron sa aggression, di ba? So, maganda yun para sa boxing. Magaling ba? Di ba, you put it to good use, di ba? And malay mo yung pa yung maging ticket nila to, improving their lives, di ba? So, as teachers, ganun eh. Parang i-redirect mo lang rin naman talaga yung kung ano yung ginagawa nila o ginagamit nila para sa negative eh. Iyon. Gawin natin positive yung negative. O, take for example, yung buhay natin kay Cristo, di ba? Para for example, kunyari, chismos ka. Di ba? O dati, kinichismis mo yung mga kapitbahay mo. Pero ngayon, dahil sa may buhay ka na kay Cristo, kinichismis mo gasto. Oo. Diba? So, natural na talent. Yes. At Yes. sa'yo ng... Pwede rin siya sa marketing. Pwede rin siya sa marketing. True. Chismos eh. Di ba yung mga, ako naalala ko nga, yung mga bully, yun yung ginagawang sergeant at arms. Di ba? So, binibigyan sila kahit pa paano, nagkakaroon sila ng structure, disiplina. And at the same time, na talagang nagkakaroon sila ng valuable role, significant, to the point na mas nararamdaman nila na kailangan kong alagaan to. Kailangan ayusin, kailangan i-develop ko to. Ito pala to, pwede pala ako makakontribute sa society ng something positive, di ba?
Yung paborito ni Coach Nanoy, yung angas na word eh. Yeah. Diba? Tingnan natin yung mga may angas. Diba? Yun ang i-develop natin. Yeah. True. May innate confidence. Confidence yan eh. Confidence. Kailangan sa sport, kailangan mo rin ng gano'n. Hindi naman pwedeng ano ka rin sa sport, lambot-lambot ka. Else kakainin ka ng kalaban. Mm. Alam mo yung ano, no, tama yun eh, yung being able to spot talent, no. Naalala ko yung magaling na PBA player ngayon, no, si Ray Nambatak. Naglaro sa Letran Juniors, naglaro sa Letran Seniors. Right now is with Talk and Text. Magaling. Would you believe na ang nire-recruit ng eskwelahan niya, hindi si Ray Nambatak, yung isa. Pero si Ray, mahilig mag-basketball. Ang sabi na lang nung player yata na nire-recruit, isama ko na rin tong kaibigan ko. Which, ang nangyari, turned out na siya yung nag-blossom into a superstar. Kasi umabot ang PBA no? And I think may mga ganun na kulang lang sa exposure or hindi lang nadidiscover, no? Ano yung pinakamalaking disappointment mo sa Coach James? Either in any sport, and why? Bakit feeling mo disappointment ka doon? Disappointment. Actually gusto ko talaga yung archery. Bumili ako ng mga gamit ko pero kanya-kanya kasi ng bili noon eh. Parang walang support ang government na bumili ng equipment kasi sobrang mahal naman talaga. Ang isang set noon ranging from 8,000 pinakamura hanggang mga 70,000 yung bow saka yung mga arrow na kailangan mo pa ng target bat. O pwede ka rin maglaro sa sa SM Mega Mall, mga ganun, pero syempre mahal mag-practice. Yan, and sa athletics naman equipment pa rin kasi yung mga shot put, yung discus throw, javelin throw, hindi lahat ng school talaga may ganun Medyo mahal yung mga na yun. So parang disappointed ako kasi may mga willing estudyante na matuto, may mga willing na mag-coach. Pero wala naman silang maihagis na javelin. Wala namang mga gamit talaga, mga discus throw, Although ngayon medyo unti-unti nang may mga lumalabas na mura ngayon na mga equipment. Especially mga made in China. Although dati kasi masyadong mahal. Parang mga 8 years ago, 10 years ago, mahal pa masyado. Ngayon medyo nabibili na lang yan sa Shopee or sa mga online stores. Yan ang mga disappointment ko noon. Sa chess naman, yung time siguro mag-practice. Kasi minsan maraming kaagaw nga talaga yung mga bata na mag-practice. Maski sa basketball din, naririnig ko rin yung mga coaches ng basketball na laging absent yung iba, magpa-practice, wala yung iba. Ayan, may kasama ang girlfriend, kasama ang yan ang problema. Maraming problema yan. Hindi sila sumusunod, wala silang disiplina, hindi lang sumunod sa coach, mga gano'n. Dahil we live in a different world. Dati wala namang cellphone. Tapos, naalala mo na may nakita akong caption, Dati, 10 tao nasa isang TV. Tapos lahat nanunood, talagang walang tayuan, pera lang kung magkakaroon na ng commercial. Tayuan, tapos unahan, tapos balik ulit. Ngayon, baliktad. Nasa isang lamesa, 10 tao, lahat may hawak na phone. Tapos may cellphone. May cellphone, tapos walang pansinan, So, it's really weird, we live in a different era, Actually, may mas maganda pa dyan, Coach Jojo. May mas maganda pa dyan, yung TV na isa at saka 10 tao. May mas maganda pa dyan. Kung umatras pa tayo ng konting panahon, yun panahon ng radyo na wala silang nakikitang video. Mas nadidevelop kasi yung imagination ng mga bata noon. At isang barangay nakikinig ng radyo, pare-parehas yung pinapakinggang drama. And after nung drama, nag-imagine sila. Tapos pag-uusapan nila, pagkikwentuhan nila, buong barangay, parang gano'n. So,
mas nade-develop kasi yung ano ng imagination ng mga bata noon, mas ano talaga, mas nade-develop yung utak. Especially ngayon, medyo wala na kasi nakikita ni visuals na masyado eh. Visual na. Yan. At saka, Yan kasi observation ko lang po. Iba na talagang panahon ngayon. Iba na talaga. and panay basura, no? Maraming basura. Di ba? Naabutan natin yan eh, Coach Nanoy. Oo. Oo. Nabutan tayo, may radyo. Panahon Ako ng radyo. Mabutan na. Oo. Nakikinig ako ng PBA noon. In fact, hindi pa nga PBA, Mika. Sa Oo. radyo. Basketball na PBA. Basketball. Kaya, Radyo. kaya natatandaan ko si Bogs Adornado. Sikat Bogs Adornado. Di ba? Coach, Ako ang pinaka-nakakatanda ko kung so black and white. That is black and white na TV. Oo. White na TV. Yun nga, ang mahirap nga ngayon sa phone ngayon, masyadong dynamic yung colors nung nakikita mo sa cellphone, yung graphics. Wala yung attention span nila pag makikinig sila sa isang tao na nagsasalita. Wala, mga 5 seconds, 10 seconds lang, bibitaw na yung focus nila. Diba? Lilipad na yung isip nila. So, iba talaga tong time sa and yet, it is on us to talaga really think of ways to address it. Hacks, maybe, strategies, para talagang maitama natin. Or at the very least, yung, for example, yung cellphone, di ba? O yung smartphone, nagiging weakness, o nagiging reason para hindi sila mag-develop. Kaya baliktarin natin yun, di ba? Meron din namang advantages yan. And so, talagang kailangan lang i-figure out natin. Yeah. Coach James, no, may mga magulang at mga atleta na nakikinig ngayon. How can you encourage them? Ano mga words of encouragement so that sa mga magulang that they could help their kids become better sa kanilang mga sport? May advice natin sa kanila, siguro since nandun na tayo sa panahon ng cellphone, sabihin natin sa mga bata mag-cellphone na lang sila. Pero tingnan nila sa cellphone kung ano yung makakatulong sa kanila, makakapag-motivate sa kanila. Especially parang ang nakikita kong example diyan. Through cellphone, nakikilala nila si Alexa Iyala na champion sa lawn tennis. So, dahil sa kanyang winnings at sa kabilang isang Pilipino, dinadala niya yung pride ng mga Pilipino entire the world, ay in that way, namomotivate yung mga bata na gusto rin nilang ganun. Mamaya, endorser na sila, yayaman sila, and mamaya magiging artista, parang ganun. Tingnan lang nila yung mga makakabuti na pwede nating makuha sa cellphone kasi yung cellphone hindi na talaga natin matatanggal yan. Nandiyan na yan eh. So, tingnan natin paano natin magagamit yung cellphone to motivate them responsibly. Di ba? Magkakaroon sila ng discipline. Ano ba yung isa-search nila sa cellphone? Kasi ang cellphone ngayon may ano yan eh. Ano ba yung tawag doon, Coach Nano? Yung algorithm. Kung ano yung sinesearch mo palagi, yun lagi ang lalabas doon sa wall mo. So kung nagsa-search ka palagi about chess, about mga winnings, about mga personalities na magmo-motivate sa iyo. Hanap ka ng mga magandang bagay, no, when it comes to the cellphone, no. Yun yung mga hahanapin mo. Hindi yung mga bagay na hindi makakatulong. Makikilala mo na magiging parang ganoon. Kasi mahirap yung isang bigyan ng pangarap yung isang bata kung wala siyang tinitingalang personality or athlete na gusto niyang gayahin. Yan na tayo. Kunwari, basketball player. Sino ang idol mong basketball player? Sino ang idol mong chess player sa buong mundo? So dapat kilala nila yon. I-follow nila yon sa Facebook. Dapat tingnan nila kung ano yung ginagawa niya, susundan nila yon. Ayan na yun. Diba? So, malalaman ng bata yan kung ituturo yan ng magulang. Kasi yung magulang, yung bata hindi talaga niya alam yan. Tinuturo ko yan sa mga estudyante ko sa grade 7 na algorithm. Sabi ko, kung ano yung lagi niyong tinitingnan sa Facebook, sinesearch or view or nila-like,
si Facebook, yun din ang lagi niyang nilalabas. Oh, pinakita ko mismo yung cellphone ko. Yung cellphone ko, ito yung Facebook ko. Tingnan nyo, mag-browse tayo dito sa wall ko. Oh, yan, bina-browse kong ganun. Tingnan nyo kung ano yung mga lumalabas about news, about mga Bible verses, about, nakikita nila eh. So, kasi yan yung lagi kong bina-browse. Diyan ako interesado. Tingnan nyo yung cellphone nyo, anong nakikita nyo dyan? Sige, i-browse nyo nga. Ano yung pinifeed ng algorithm yan? Mga prank-prank. Di ba? Nakakaalis. About love life, o about, ano dyan, kalukuhan, prank. Di ba, or about yung maraming kinakain, ano ba yun? Mukbang, or about sumasayaw, mga TikTok. Di ba? Paano makakatulong sa'yo? Paano makag-motivate sa'yo kung yun ang laging nafi-feed sa utak mo, sa mata mo? Yan. Correct. Yan. So sa ating mga magulang, i-guide lang natin yung mga anak natin na paano gamitin ang cellphone responsibly, especially yung social media. Ang tingnan, yung mga magandang bagay na makakatulong sa development ng isang bata. Nako, ang bilis ng ating oras, no? Thank you, Coach James Garabiles. Thank you, Coach Nes Duque, for being our Thank you guest. po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan, miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Thank you! Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes at ng Far East Broadcasting Company Philippines.